2 Kings, you can open your Bible or you can turn on your Bible. Yung talaga yung mga kabataan dito. Sa cellphone na yung mga Bible mo. Turn on your Bible. If you prefer it that way. Okay. This passage in 2 Kings chapter 4 is an event in the history of the life of Elisha. Etong parang kumakanta. It's the history of the life of Elisha. This a passage from verse 1 to 7. Iniisip ko, bakit kaya nilagay ito? Lord, anong significant nito? Is there any significant? And I will tell you the story later on. But the truth is this, nung pinapausap ako ng Panginoon, meron siyang sinasabi sa akin, it's all about you and me. It's all about your capacity. So mamaya, ano yung capacity? Tanungin mo yung katabi mo, kaya mo bang magbuhat ng isang kabamitas? That is 50 kilos. Ano mo, tanong mo? Siguro yung mga poki dito. Saksako. Sako lang, walang bigas. Paano tayo mag-mission yan? Kapag ka merong mission, malamang, mag-recap na doon tayo lahat. So, it's about your capacity. And here, merong isang malo. Siya ay isang wife na galing siya sa mga descendant ng prophets. Pati yung kanyang asawa, naglilingkod sa Panginoon. Kaya lang, namatay yung asawa niya. Hindi naman siya pinangalanan. Hindi rin naman pinangalanan yung asawa niya. Kaya lang, tinawag siya woman, wife. And so, si Elisha, kinausap niya. May concern kasi siya. Parang mga tao ngayon, pag may concern, pupunta sa kapitbahay. Pangungutang, dele. Pag may concern, pupunta sa church, of course. Pupunta sa pastor, pero kasing concern. And here, during the prophets of the old, Elisha was one of the greatest among the prophets. Ito yung tinuruan ni Elijah. Sabi niya, bago umalis si Elijah, I want your double portion of your anointing. And truly, napakaraming mga nangyari sa buhay ni Elisha. Siya yung nakapagpa-buhay ng patay. Although God is the one who done that one. Siya rin yung ang dami niyang ginawa eh. Nakapagpagaling ng mga ng kepong at kung ano-ano pa. And so, lumapit sa kanya. Ang sabi ng wife, Elisha, my prophet, kasi wala na yung aking asawa. Alam mo naman, yung asawa ko ay naglilingkod dati sa Panginoon. Ang problema ganito, meron kaming utang. Sino dito may utang? Ako lang pala may utang. Praise the Lord. Malampakan natin ang CCO, mga walang utang. Liars go to church. Okay, ganito. And so, may utang kami. There's this law in Deuteronomy and Leviticus na kapag hindi ka nakabayad, ang magbabayad ay ang mga anak mo for 1 jubilee year. Yun ang batas. So, tignan mo yung katabi mo. Yan ang magbamana ng mga utang ng bayan. Yan. Ha? Ilan na bang utang ng bayan ngayon? Tumulo na. Diba? Habang dumadami ang ating congressman, lalo dumadami ang utang ng bayan. Natin pag-usapan yan. Okay. May utang. And then, kukunin kasi itong dalawang anak mo. Ano gagawin ko, Elisha? Sabi ni Elisha, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? And you know what? Yung
yung salita ni Elisha, palagi yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Ano ang gusto mo na gawin ko para sa iyo? Kaya mo bang sagutin yun pagkaharap mo si Jesus? Katulad yan, humarap bigla. Biglang nasa tabi ko, tumalsik ako doon. Okay lang naman, ano yung yun? Sabi, ano ang gusto mo? Kaya mo bang sagutin yun? Double portion. Ilang years pa buhay mo? Ilang years? 21 years of existence. 60 pa. Ilan pa? 60 years pa. Kaso nung dumating, rapture na. So, matira ka dito. Hindi ka nag-iisip. Pag dumating si Jesus, rapture yun. Ibig sabihin, kukunin na tayo. Ganun lang yun. Kaya ang aking panalangin, wais. Second batch ka na lang. Gusto ko hanggang kahit na 80. Kaya lang, kung yung 80 years old ko, bago mag-rapture, sa rapture na lang, Lord. Diba? O may pinasinabi, kasakala mo ba 80 ka pa? Lord, ayaw mo namang manatili dito hanggang rapture, diba? And so, how can I help you? Sabi ni Elisha, tell me, do you have in your house, anong meron sa'yo? Tanungin mo yung katabi mo, anong meron sa'yo? Meron sa'yo? Meron sa akin? Alam mo kung anong meron sa'yo, yun ang gagamitin ng Panginoon. Wow. Totoo yun. I will tell you a reason why. Kasi, kung anong meron sa'yo, gagamitin ni Lord yun. Tulad yan, wala kang pera. Diba? Wala kang pera. So, anong meron sa'yo? Meron kang tatay. Diba? Simple-simple lang. Kanino mo kukunin ng pera? Kay tatay, diba? Diba? Wise, diba? So, anong meron sa'yo? Yun ang tanong. Ang sabi nung wife, sabi Elisha, sabi niya, your servant has nothing there at all. She said, sabi, except a little oil. So, meron na kung oil. The oil. Alam niyo yung oil? Ay mahalagang commodity. Tama ba? Mahalagang commodity yung oil. Lalo na nung araw. Kasi yung oil, maraming ipinagagamitan. Saan ginagamit ang oil? Olive oil. Olive oil. Panluto. Kahapon, nandun si Joshua sa bahay. Ginamit na yung mantika namin para sa 2 electric pan namin. Yes. Galing! Umiikot, walang ingay. So, mahalaga yung oil. Ano nga yun, attorney natin ngayon ganyan. Lahat, gagawin niya. Attorney, no case. And so, except this little oil, it is a very precious commodity. During that time, it is expected that a jar of oil is about 1 month wage. Tanungin mo yung katabi mo, magkano kinikita mo sa isang buwan? Sino mas mataas? Wala siguro magsasabi kung sino mas mataas. Siguro si Aga. Aeroplano na yung ginadala nito eh. Wala. Sabihin natin ang halaga ay 12,000. Ganun ang halaga ng isang jar ng oil. And so, ang ginagawa niya, maliit lang ito, napakaliit lang. So, mahal ang oil. Napakamahal. And then, Elisha said, go around. Sabi, pumunta ka. Pumunta ka kung saan-saan. Isipin mo, parang ginawa niyang baliw yung wife. Go around. Pumunta ka sa mga kapit-bahay mo at manghingi ka ng mga vessel. Sabi mo, vessel. Vessel. So, the vessel, dapat yung vessel. Bakit? Kapag ito sa chapter na ito, maraming maraming words vessel dito. Empty jar, di ba? Sa magagaw sila, kanya, isang yung 2 alimasa mo.
Sa tabi mong bata, kasama ka. Sa bata, problema. Ang problema na ngayon, ano sa atin, yung pakil. Kaya ninano, ba? Eh, ba gano'n? Alam mo dyan. So, kasama, maraming pumunta sabi ni siya. So, ganito, pasok ni Elijah nyo, kasi Elijah, pagpasok nyo sa basa, sa kasama, isang pinto, pasok nyo sa bahay nyo, lagyan nyo ang bawang at ang bote, yung empty oil. So, ginawa nila ng ano nila lahat pa yung mga bote, mga empty vessel, and then, dating doon, unti nila ng pangit. And you know what happened? Pag natakan nila yung isang bote, biglang napipupuno yung bote. Pag pinagkan ulit, napupuno ulit. Di ba? Nakakita na kayo ng gano'n? It's a miracle. Hindi ba? Ako rin. Ako rin, hindi pa rin ako nakakita ng gano'n. Pinatakan niya, napuno. Merong malaking drum. Eto, Nay, malaking drum. Pinatakan nila biglang napuno. Galing ano? Amazing. Amazing. Siguro kung kapitbahay ng si Talibay, yung mga jars niya, hihiramin. Hindi papahiram sa'yo. Pagkamahal-mahal ng mga yun. Anyway, habang pinapatakan, dumadami. Madami ng dumadami. And then, after that, sabi nung nung wife, sa kanyang anak, asan na yung iba? Nay, wala na. And the verse said, the oil stopped flowing. The oil stopped flowing. Huminto. Ha? Pwede bang kamay po? Hindi pwede. Di ba? Pwede bang kahit ano na lang, charyo? Hindi pwede. Kailangan empty vessel. Now, she went and told the man of God, which is Elisha. Lumabas na ngayon siya. Sabi niya kay Elisha, ganito po yung nangyari. And so sabi ni Elisha, o sige, ibenta mo lahat yan, kung anong matira sa inyo, yun, isipin mo, meron na silang pera, meron pang natira. Amen. Hindi ka pagpupulanin ni Lord. Palakpakan mo ang Panginoon. Ganito yun. The oil represents the Holy Spirit in the Bible. The Bible talks about the Holy Spirit, which is the oil. The oil. Tignan mo yung katabi mo, mukha pang may langis. Oil sinala. Hindi yun ang tinutukoy natin. Ang tinutukoy natin ay yung anointing oil. It is used for anointing. It is used for you to be blessed. Pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang anointing oil ay magpo-flow sa iyo. The Holy Spirit. Anong kailangan ng Holy Spirit? Empty vessel. Amen. Kasi, maraming pumupunta sa Panginoon. Ganitong attitude. Ang attitude nila, sige po, kasama lang ako dyan. Ilang naman si Buddha, masaya naman sila. Siguro nagtutama lang ako. Lahat, di ba? Burdens. Pero lahat pa rin worry ng lahat mga bahat ng mga nas inipon ng buong buhay, including nila sa kanila. At the credit, your credit to His will. Anong nila? Na ang next generation ay meron ng utang sa kaaway. May utang ka na sa kaaway. Lalong-lalo na kung alam mo ang tama at ang mali. This is life under grace. Life under grace means you have that grace of the Lord, and because of that, the anointing of the Holy Spirit is yours. Ano ngayon ang tinutukoy na empty vessel? Tayo, di ba? Tayo yun. Tayo ang empty vessel. Imagine this.
tayo'y lumapit sa Panginoon. Tingnan mo na, Pastor. Kala ko ba grace na? Hindi. Ang sinasabi ko, kinakailangan mong tanggapin si Jesus para ikaw ay maging malinis. Kasi si Jesus ang maglilinis sa'yo. One time, sabi sa akin, Pastor, di mo na ako tatanggap kay Jesus. Eh bakit naman? Kasi ang hirap magbago eh. Tama ba? Mahirap magbago, no? Ha? Ayaw nyo pang aminin. Yung pagbaba mo lang ng New Year's resolution, hindi mo magawa. Diba? Simula ngayon, hindi na. Mamaya-maya, nakikipag-usap na siya ulit. Hindi ko na siya kakausapin. Kinabukasan, uy, sige na, sorry na. Masakit na na. Diba? Last. So, it's an empty vessel. Imagine this. If you had pizza delivered, awak ko sa'yo, sa kamay, awak yung sa kay yung sauce, sa yung ay bumapawis na pawis ito. Delivery boy. We should pizza at tumakas. Bukas. Anong mong sasabihin? Good luck, Mike. Nasaan yung pass? Diba? You know what? A vessel is very important. Kaya lang, it has a lesser value. Tignan mo yung katabi mo. Ha? One time sinabi niya na wala siyang kwenta. Diba? Siguro na-reject siya. Binasted. Diba? One time. Diba? So, ano nangyari? Ang value, magkano to? Si Nicolas. 5. Ha? 5. 5 piso to? Binayaran mo? Hindi, joke lang. 3. Ano? Wala. Wala. Malinis. Kinain lang. Wala. Malinis. It has less value. Without Jesus Christ, ikaw ay less value. You can only be valuable. Hiningi nga lang to eh. You can only be valuable if you have something in you. Amen. Amen. Pag nilagyan mo to ng chicken, ng rice, at ng gravy, sabahan mo pa ng dalawang Hotdog. kutsara, tsaka meron pang magkano na siya? Ha? 80 pesos na. Only you value the life in time when can be you on the Holy Spirit you in you. Oh, this is the payment. The point of this passage, the widow's is that the Holy Spirit is the one who makes you valuable. Dati ganyan ka, dahil sa Holy Spirit. Amen. Because of the Holy Spirit, that is life under grace. Life under grace means it is the anointing of the Holy Spirit that's in you. Amen. Ang tanong, gaano katindi ang iyong capacity? Gaano kalaki ang capacity mo? Pastor, ito lang yung natala ko. Pastor, ito lang yung ko eh. Parang, ito lang ako eh. Huwag kang magsalita ng ganyan, hindi. Ganito lang naman ako, Pastor. Ha? Simpleng mamamayan lang ako. Ha? Amoy bawis. But the truth is that when you are with the Lord Jesus Christ, you become valuable. Amen. Amen.
Jesus Christ makes you valuable. Your value is not depend on you. It's not even depend on your job. Your value found in the Lord Jesus Christ. Because the Holy Spirit that is in you makes you valuable. Amen. Walang pagkakataon na pa. Gano'ng kadami? Gano'ng kalaki? Alam mo bakit? It has something to do with the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the one who guides you. He's the one who protects you. The Holy Spirit is the one who gives you wisdom. The Holy Spirit is the one who teaches you. The Holy Spirit is your pastor. The Holy Spirit is the one who bless you more and more. The Holy Spirit is the one who heals you. The Holy Spirit is the one who gives you strength. The Holy Spirit is the one who gives life and brings life to you. Pakinig naman katabi mo, parang walang kabuhay-buhay. Pero dahil sa banal na Espiritu, nabubuhayan. Di ba? Nagkakaroon ng buhay. And that's the work of the Holy Spirit. Kaya, huwag mo limitahan ang Espiritu. Why? When we limit the Holy Spirit in our mind, the anointing oil stop. Diba? Humihinto. Sabihin sa tabi mo, huwag mong pahintuin. Kung ikaw ay nagtahayag ng mabuting balita, huwag mong pahintuin. Kung ikaw ay nagpo-prophesy, huwag mong pahintuin. Kung ikaw ay naging maayos sa buhay, huwag mong ito. Kung ikaw may sakit at gusto mong bumalik, you just go on. Get up! Sabi ng Panginoon Jesus, you get up! You get up! Why? Kaya mo yan! Why? Because of the Holy Spirit. That's like under grace. When we talk about Spirit, we are talking about mission, evangelism, fellowship, disciples, service. Ito yung ginagawa ng church natin. When we look at the church, it talks about the works of the Holy Spirit. And we have this kind of work. That means the Holy Spirit that is the one who is working. Yes. Hindi siya daw walang sela. Hello? Hindi siya daw walang peset. Naalala ko yung classmate ko. Yung kami mo, yung makakatabi mo bukas yun. Oo, nangungopia mo sa'yo yan eh. Bukod sa'yo, di ba? Hanggang sa nangungopia, inuta ko nga. Natuba, papel. Pinatuhan ko, pakukulang. Wahala ka pa ng papel. Dadalang papel. Pulpit pa naman. Nagdadala. Diba? Siyempre, nag-inis ka. O paano mo siya? Ito yun. Ha? Yung papel. Akin yung ballpen. Sasate, sumama ka sa akin. Bakit ang mabago? Bakit ako? Alam mo kung nilunod, hindi babago ang tayo dahil walang way ng Holy Spirit. Because the only way to change is for you to become bago. O, katulad kailangan din meron ka sa loob. Doon mo ng katabi mo. Meron pa sa linya. Bakit? Meron siya sa loob. Empty vessel. Oo, kaya hindi lang pulong na ito. Diba lang? Palong mga nakalagay. It's supposed to be empty. Why? It's because of the flowing of the Holy Spirit in your life. This is time under 6. The Holy Spirit flows. Amen. You are empty. What's it? Now, you know what? What happened? It's right because the cross of Jesus Christ. The body of Jesus, but that is the same body
the Holy Spirit dwelt in that. And what happened to the body? Ano nangyari? Ginawa ito. Siya ay binubog, ay pinang. Siya ay usahan. Siya ay sing. Siya ay pinakira. Ang kanya, ako siya sa puso. Inaksak siya ng daliran. Alam mo bakit? There's because of our sin. Acts 7:2, the Holy Spirit came down. Which bumaba ang basic spirit of the Spirit of Jesus Christ Himself. The Holy Father is Jesus Christ Himself. God the Father is Jesus Christ. My God is in Russia. So the don't train ang soul sabi yung sakay pa na kayo kaya sakay si Abraham si Elijah 70 ay siya sakay and there for he was sword he was sana may kaya ko diba? And he was responsible. When he was you and you being resumed, all of us became the recipient of the Holy Spirit. Holy Spirit, you're like home in the Holy Spirit. Pwedeng itahanan. Manalangin pang Diyos sa kung gawin ang Spirit mong buhay mo. Pag sinabi, wala na? Wala. Lord, Lord, ako. Pero, alam Lord, alam, nakasama. Ito na. O, hindi ba? Nakaramdaman mo na ang Panginoon. You should have. Why? Because, kapag hindi mo siya naramdaman, o hindi mo man lang siya acknowledge, di ba rin ang hindi mo maramdaman? Ha? Kasi kung minsan, o madalas, ang feeling natin, deceptive. Di ba? Lalo na kung nag-worship tayo. Sarap-sarap mag-worship, di ba? May kanta natin yan eh. Oh. And in Sunday, I have my revival. Diba? And then on Monday, I cannot find my Bible. Where's the power? The power of the cross in my life. Ano ba yan? Ha? So, if we look at the life of Jesus Christ, we are looking at the life that we're into. Ikaw ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Habang tumatakbo ang panahon, nasa sayo ang banal na Espiritu. Alam ng banal na Espiritu ang ginawa mo. Talaga. Pati yung pastor. O, pati yun. Alam niya. But the truth is this. Kahit na up and down ang buhay mo, hindi ka iiwanan ng banal na Espiritu. What you can do ay palakihin at tinatawag na faith sa buhay mo. You have to believe, and then you have to get that faith capacity of yours widened. Diba? Hindi tabo, ha? Hindi garapon, hindi job. Pagka sinabing faith, nag-swimming ka dapat. Ha? Sa faith. Diba? Lahat ng mangyayari sa buhay ko, kay maganda, kay pangit, naniniwala ako kay Lord. Kaya, I will never be defeated. Amen. Kaya nga sabi, no weapon formed against you shall prosper. Kahit ang hirap ng buhay, you know why? Because the Lord says so. It is His promise. Ha? Huwag kang aalis
sa place na ito na empty vessel. Amen. Huwag ka aalis. Because the Lord wants to anoint you. Amen. Let's all stand up.